All right. So, once again, good day and dangal greetings everyone. For my students in 2 ITC and 2 ITB, so we are not able to meet in past Saturday due to I have an important activity. So, I decided to make a video lesson to suffice our meetings. So, just to have a quick recap, last face-to-face classes before the suspension of Governor Sol Aragones, we already started discussing Rizal's life in Ateneo Municipal, Rizal's life in UST or University of Santo Tomas, and the reasons why Rizal left the Philippines to study in abroad, and we started Rizal's journey going to Europe. Okay? So we already started um, during Rizal's sea-based trip, and there are so many stopovers of Rizal's travel going to Europe for the first time. And I think we are in the part that Rizal boarded Gemna as the name of the steamer or the ship, and Rizal docked to Singapore. So let us all summarize what Rizal's experiences during his travels going to Europe for the first time. So we already know that Rizal uh, went to Singapore as one of the stopover or sea-based route going to Europe during 19th century. So nakarating si Rizal sa Singapore. Nasaksihan niya yung mga ilang bahagi ng mga Singapore na sikat ngayon sa kasalukuyan. During 19th century or 1800s, Singapore is a colony of British. So nagsisimula pa lang Singapore with Sir Stanford Raffles as the famous progressivist colonizer of Singapore. So, dumaan po si Rizal sa Colombo. Ayan, summarize na lang po natin na sakay ng steamer ship na Gemna, it is the name. It's a larger, cleaner vessel and carried more passengers. So, mixed race po ang mga nakasama ni Rizal dito along with other travelers. May British, may French, may Dutch, may Spaniards, may Malays, Siamese, Filipinos, and etc. So ito po ang larawan ng Gemna. Gemna is a French name and it is a big vessel. Marami pong passengers na kayang isakay but it is not as big as Titanic. Ha? Ayan, summarize na lang po natin. I already instructed all of you na na-upload ko na po yung PowerPoint sa ating Pinakel. So, babasahin na lang po natin yung ilang mga bahagi doon dahil masyadong detalyado yung travels ni Rizal sa Europe dahil ito'y naitala niya sa kanyang journal o sa kanyang diary. So, medyo marunong mag-French si Rizal, alam naman natin yan. Marunong din siyang mag-Spanish at mag-Latin and etc. Pero mas na-improve niya ang kanyang conversational speaking skills during his travels going to Europe because he had first-hand experience conversing with other people with those native speakers of those foreign languages. Noong May 17, 1882, nakarating ng Point Gale ang Gemna. It is a seacoast town in Ceylon, which is in the present time or in today's era, it is the country of Sri Lanka, which is near India. So, Rizal wrote many impressions in the places or countries he has been to. So, according to Rizal's diary, he was unimpressed with the town or with the Point Gale. So, may mga comments siya, hindi ko na dyan babasahin. Dahil marami pang mas mahalagang mga paksa o bagay. So, ito po ang pagsalarawan ng Point Gale. Ayan. Noong May 18, 1882, pumunta sila ng Colombo, the capital of Ceylon or Sri Lanka. After few hours of sailing, she reached the city on the same day. This is the old picture of the old Colombo. Noong May 18, 1882,
Colombo enamored Rizal because of its scenic beauty and elegant buildings. Kino-compare ni Rizal yung Philippines at yung mga lugar na kanyang mga napupuntahan. So, according to Rizal, Colombo is more beautiful, smart, and elegant than Singapore during that time. Point Gale and Manila. This is the summarized trip of Rizal, sakay ng Gemna. From Colombo, they cross Indian Ocean at nakarating siya ng Cape of Guardapui sa Africa. Kasi yan ang established route dati, sea base, dahil wala pang airplane or wala pang air-based traveling. Dumaan si Rizal ng Indian Ocean going to Africa para makarating ng Northern Africa passing Suez Canal, going to Europe, passing Mediterranean Sea para ma-reach ang ilang mga countries in Europe. In the first trip through Suez Canal, Rizal sighted the barren coast of Africa for the first time, which he called inhospitable land but famous. Na nababasa lang niya dati sa mga aklat, ngayon nakikita niya ng kanyang mga mata. Nakarating si Rizal as a stopover sa Aden, which is a bahagi po ng Yemen sa kasalukuyan. He found the city hotter than Manila. He was amused to see camels, for it was his first time seeing these animals. He's still aboard Jemna, Aden to the city of Suez, the Red Sea Terminal of Suez Canal. So, ito po yung Aden. So after Aden, dadaan siya ng Suez Canal. Then magtatraverse sa Suez Canal within 5 days. Ito, parang ganito po nasaksihan ni Rizal during his first trip going to Europe. Alam naman natin, ang Suez Canal na-discuss na natin ng prelim. At literal na nakadaan dyan si Rizal. Nakarating siya ng Port Said, Mediterranean Terminal of Suez. Rizal landed to see interesting sights. He was fascinated to hear the multiracial inhabitants speaking a Babel tongues na nababasa niya sa Bible at sa ilang mga aklat mula Europa na nakarating sa kolonya sa Pilipinas. Arabic, Egyptian, Greek, French, Italian, Spanish, and many more languages. He reached Port Said. He passed Mediterranean Sea at nakarating siya ng Naples, Italy at ng Marseille, France. Noong June 11, 1882, nakarating siya ng Naples. This Italian city pleased him because of its business activity, its lively people, and panoramic beauty of Naples, Italy. Nakita rin daw niya ang Mount Vesuvius, isa-summarize na lang natin na ang Castle of St. Telmo, which are famous tourist spots in Naples, Italy, and other historical sites you can be found in the city. Noong June 12, 1882, the steamer Gemna docked at the French harbor of Marseilles. Nakita daw niya ang Chateau d'If na nababasa lang niya sa The Count of Monte Cristo. Ito po yon. Nakarating si Rizal ng Barcelona, Spain. As you can see at the center, the Sagrada Familia, which is a famous landmark or tourist spot in Barcelona, Spain. Noong June 15, 1882, Rizal left Marseilles by train for the last lap of his trip going to Spain. He crossed the Pyrenees and stopped for a day by the frontier town of Portbou. On June 15, 1882, he noticed difference according to Spanish immigration officers to tourists, in direct contrast with the courtesy of French immigration officers. Mas mababait daw yung mga French immigration officer uh, as Rizal's statements in his diary kaysa sa mga Spanish immigration officers. After the passport inspection at Port Boo, Rizal continued this trip by rail or by train, finally reaching his destination in Barcelona on June 16, 1882. Ayan. Dito po siya nakarating.
What are Rizal's impression at first and the latter part in Barcelona, Spain? First, for Rizal, Barcelona is unfavorable. Madumi daw, hindi malinis, pangit daw ang lugar, parang dull, then hindi daw hospitable ang mga tao compared to Filipinos. Summarize na lang natin. But later on, as he explored the place, ang nagustuhan naman daw niya sa Barcelona, the atmosphere of freedom and liberalism, which is wala sa Pilipinas during his time. Open-hearted daw ang ilang mga tao, and later on, sabi na rin niya, hospitable and courageous. So, minsan talaga, our first impression do not last. Nakarating daw siya ng Las Ramblas, a famous busy street at Barcelona. Here it is. At nakatapak din si Pepe. Marami siyang na-meet ng mga Pilipino abroad, especially in Barcelona. Marami siyang na-meet ng mga Espanyol sa Plaza Cataluna. At maraming mga Pilipinong nagbigay sa kanya ng mga latest na mga balita mula Pilipinas. This is Casa Cataluna. Plaza. Rizal studied and worked in Barcelona. Marami siyang mga winner out ng mga sulatin at ito ang mga halimbawa at ginamit niya ang mga sagisag panulat o pen name na laong-laan. Hindi na natin isa-isay nito. This is one of the example, Amor Patrio or Love for Country na sinulat niya habang siya ay nasa Europa, kilometro ang layo mula sa Pilipinas. Marami siyang sinulat, ang Los Viajes, Revista de Madrid, and etc. Habang siya ay nasa Espanya, nakatanggap siya ng palitan ng liham o mga balita na may kumalat na kolera sa Maynila. At isa sa mga naapektuhan ay ang probinsyang kinabibilangan ni Leonor Rivera na kanyang pinsan, subalit kanyang iniirog. Kung hindi ko nabanggit sa inyo, later on, mag-engage si Rizal at si Leonor Rivera. As related by Tianggoy, which is the kaibigan ng Rizal, si Jose M. Cecilio, later was getting thinner as a gloomy state. So, tinamaan daw si Leonor Rivera ng cholera. Pero hindi naman siya mamamatay. Excuse me. Noong May 26, 1882, Pasiano advised Pepe to finish the medical course in Madrid. Rizal, heading his advice, he left Barcelona, went to Madrid on fall of 1882, and lived there temporarily and studied philosophy of letters and medicine. Nag-aral si Rizal sa Madrid, sa University Central de Madrid, na tinatawag na Central University of Madrid in English, noong November 3, 1882, dalawang course. Ipinagpatuloy niya ang hindi niya natapos na Philosophy of Letters at ipinagpatuloy niya ang pag-aaral ng medisina o ang specialization in the medicine, especially in ophthalmology. At sa kanyang libreng oras, we all know that Rizal really value his time and his love for education. He also grabbed the opportunity to study painting and sculpture since he is in Europe, which is the birthplace of Renaissance and famous painters all over the world, in the Academy of Fine Arts of San Fernando. Private tutorials, but of course with payment. Pasiano is the one who financed Rizal's travels going to Europe. So hanggang ngayon, naandito pa rin yan. So baka magawi kayo dyan sa future. May marker nang nilagay dyan ng National Historical Commission of the Philippines as part of our heroes' life. So meron din akong activity sa inyo later on, which is the life results in Europe. Manonood kayo ng documentary about this of the eyewitness and you will make a reflection afterwards. Lessons under private instructions in Rizal. Nag-aaral din siya ng mga other languages dahil hindi purong Spanish lang ang sinasalita sa ibang bahagi ng Europa. Dito nagsimulang maging polyglot si Rizal. Nag-aaral siya ng French, German, at English in his free time. And assiduously practice in the Hall of Arms of Sans E. Carbonell, nag-aaral din po siya ng fencing at shooting. His first knowledge of music,
Nag-aaral din po siya sa mga art galleries, bumibisita ng mga museo, nagbabasa ng libro sa mga library tungkol sa military engineering in order to broaden his cultural background and etc. Rizal led a Spartan life in Madrid. Huwag po natin isipin na naging madali ang buhay ni Rizal sa Europa. Isipin na lang natin sa kilometrong layo niya sa ating bansa, naho-homesick siya, nahihirapan, nagigipit, minsan ay kinukulang sa pera. He lived frugally, spending his money in food, clothing, lodging, and books, never wasting a peseta for vices or peso. Nagtataya siya sa loterya minsan, ayon sa kanyang diary. Taong-tao si Rizal, no? Hindi po siya Diyos, isa rin din po siyang tao, imperfect, pero mahalaga po ang kanyang ginampanan para sa ating bayan. Lottery ticket in every draw of Madrid Lottery, yan daw ang kanyang konting bisyo nung siya ay nasa Madrid, Spain. Anong routine ni Rizal sa Spain, lalo na sa Madrid? Una, reading and writing at his boarding house. Pangalawa, attending the reunions of Filipino students at the house of Paterno brothers, sila Antonio, sila Maximino at si Pedro, at nagpa-practice ng fencing at shooting at the gymnasium in Madrid. Minsan ay nagkakape, fraternize with students, mahilig siyang sumali ng mga organisasyon o mga fraternity na may mga kasaping mga ibang lahi mula Cuba, Mexico, Argentina, and etc. At mahilig siyang magkape at mag-meeting sa Antigua Cafe de Levante sa Spanya. On Saturday evenings, binibisita naman daw ni Rizal minsan ang bahay ni Ortiga E. Rey Don Pablo at ang kanyang anak na si Consuelo. Si Don Pablo had been city mayor of Manila during the administration of the liberal governor Carlos Malia de Torres mula 1869 hanggang 1871. So, Don Pablo had been to the Philippines. Was later promoted as Vice President of the Council of the Philippines of the Ministry of the Colonies, kaya po siya ay nasa Europa ngayon. Nakilala ni Rizal dito si Consuelo Ortiga E. Perez, at na isa to sa mga love interest ni Rizal, love interest lang naman, she fell in love with Rizal, few inches above feet, and aura of charisma. Medyo hindi rin ganun katangkaran. On August 22, 1883, Rizal dedicated to her, ginawan pa niya ng tula, a la señorita. He expressed admiration for her and he found solace and joy in her company. Siguro nalulungkot siya dahil malayo siya sa kanilang bayan, kaya nagagawa niya ang mga ganitong bagay. Pero love interest lang naman. Hindi niya na tinuloy na pursue si Consuelo. What are the reasons? Number 1, he's still engaged to Leonor Rivera. Pangalawa, his friend and co-worker in propaganda movement na si Eduardo Delete was madly in love with Consuelo. And he had no wish to break their friendship because of a pretty girl. Mapagparaya si Pepe. Ang kasamahan niyang propagandista ay nauna na sa babaeng ito, kaya nagparaya na siya. At engaged naman siya kay Leonor Rivera. Noong 1882, he joined the organization. Sabi ko sa inyo, mahilig si Rizal sumali sa mga org at magtayo ng sariling org. Ang Círculo Hispano-Filipino, or in English, the Hispano-Philippine Circle, a Society of Spaniards and Filipinos. Nandiyan si Rizal. Noong 1882, nagawa siya ng tula na pinamagatang Mempiden Versos o They Ask Me for Verses, na ito'y kanyang nirecite sa samahan noong December 31, 1882 ng kinagabihan. Rizal, as a voracious reader, he economized and bought second-hand books for Senor Roses. Mahilig talaga siyang magbasa. Rizal is a real bookworm. Marami din siyang mga binibili at inihiram na mga libro. At kahit sa Europa, ginagawa niya ito. Ito po ang halimbawa ng kanyang mga babasahin nung siya ay nasa Europa na hindi na po natin iisa-isahin pa. Ang hilig niya talaga magbasa at gusto niyang matuto ng maraming bagay upang mapalawak pa ang kanyang kaalaman at perspektiba sa mundo.
And ito pa po ang iba, na lahat sa mga yan may matututunan siyempre at may moral o may lesson na ina-apply ni Rizal sa kanyang buhay. Ito pa po ang iba. Nagbabasa rin daw siya ng mga aklat sa medisina, philosophy, language, history, geography, arts, and science. As one of the hobby and time killers of Rizal while he was in Europe in his first travel to Europe. At ang mga naging inspirasyon ni Rizal sa pagsulat ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo, masyado siya daw naapektuhan nang binasa niya ang sikat na world literary piece na Uncle Tom's Cabin na sinulat ni Harriet Beecher Stowe at ang The Wandering Jew ni Eugene Sue. These two books aroused his sympathy for the oppressed and unfortunate people dahil ang mga babasahin to ay nagdalaman din ng pag-aalipusta sa isang uri ng tao o social classes na naging inspirasyon niya ng pagsulat ng kanyang mga nobela later on. Ito po ang mga sikat na aklat noon na nabasa po ni Rizal habang siya ay nasa Europa. Rizal went to France. He went to Paris. On June 17 to August 20, 1883, his first summer vacation in Madrid, he visited Paris, France. Tumira siya sa Hotel de Paris o nanuluyan siya dito and etc. No, mas mura daw kasi dyan sa may bandang Latin Quarter. Ito ang mga lugar na kanyang binisita habang siya ay nasa Paris, France. Ang Champs-Élysées, ang kanyang mga nakita, ang Plaza de les Concorde, ang sikat na sikat sa buong mundo na Arc de Triomphe, at noong August 17 hanggang August 20, 1883, ito daw ang kanyang mga napuntahan o nabisita ayon sa kanyang mga tala sa kanyang diary. Hindi na natin iisa-isahin pa. Sana all namamasyal. Nasaksihan din niya ang sikat na Palace of Versailles. Noong August 17 hanggang August 20 pa din, siya ay naglakbay papuntang Louvre Museum, Luxembourg, at ilang mga ospital dito. Akala ng mga tao, Japanese siya, hindi nila alam, isa siyang Pilipino mula sa Las Islas Pilipinas. Dahil hindi pa kilala noon ng Pilipinas. Sumali si Rizal ng organisasyon ng Masoneria. May nakilala siyang mga Spanish liberal, Republican Spaniards, mostly member ng Masons. Ito ang kanilang mga pangalan. Nahikayat si Rizal ng ideolohiyang ipinaglalaban ng Masoneria, ang liberalism. O di ba? Maraming nagkikritik kay Rizal na hindi dapat siya daw ang ituring ng mga Pilipinong pambansang bayani dahil habang medyo mainit-init ang laban sa Pilipinas, siya ay nasa Europa at naggagala. Sa totoo lang, malaki ang naging ambag ng Europa sa kanyang mga kaisipan at sa pagsulat ng nobelang Noli at El Filibusterismo. Marami din siyang nakilalang tao na tumulong na hubugin ang mga mapagpalayang kaisipang inilathala o inilapat niya sa pagsulat ng kanyang mga nobela. Nakilala niya ang mga mason na si Miguel Moraita, Francisco P. E. Margal, si Manuel Becerra at si Emilio Hunoy. Maging si Juan Ruiz Sorilla. Hindi natin ibabasahin ng mga specifics nila. Rizal was impressed by the way of Spanish Masons, openly and freely criticized the government, policies, and lambasted the priors, which could not be done in the Philippines. Naiinggit si Rizal dahil nagagawa nila ito habang ang mga Pilipino, ang mga Indio ay hindi nila ito magawa sa kanilang colonizers. This is one of the Rizal's still inspiration in writing Noli Me Tangere and El Filibusterismo. In March 1883, he joined a specific organization of Masonry, ang Acacia, na nakabase sa Madrid. What was his reason? Was to secure Freemasonry's aid in his fight against the friars in the Philippines. Ang habol ni Rizal ay network and connection. Naniniwala sila na Catholic religion was used by the Spanish friars as a shield to entrench themselves in the power and wealth
and to persecute the Filipino patriots. So Rizal intended to utilize Freemasonry as his shield to combat them. Gustong palakasin ni Rizal ang kanyang mga kasamahan at ang kanyang affiliation to fight the Spanish friars once he got back to the Philippines. He transferred to Lodge La Solidaridad in Madrid, where he became a master mason as the highest position on November 15, 1890. Noong February 15, 1892, natanggap niya ang diploma as master mason by Le Grand Orient de France in Paris. Rizal, unlike Del Pilar, Ponce, and Haina, played lukewarm role in Masonic affairs. Ang pinaglalaban niya at sinusulat niya sa kanyang mga artikulo at sa kanyang mga propaganda ay science, virtue, and labor. Rizal experienced financial problems while he was in Europe. His family failed to send money sometimes because of the drought and locusts that ravaged the harvest. So, minsan nade-delay, minsan walang pinapadala ang kanyang pamilya due to agricultural challenges. There's an increased rental of lease because of requests that fulfilled by the land manager. So, taong-tao si Rizal, may kinakaharap ng mga problemang pang-financial minsan at minsan siya ay down na down talaga sa kanyang buhay habang malayo sa pamilya, kilometrong layo mula Pilipinas. Noong June 24, 1884, because he was broke, he was unable to take breakfast that day with an empty stomach. He attended this class at the university, participated in the contest of Greek language, and still, even walang kain, mahirap, 0 days, nanalo pa din ng gold medal sa literary contest. In the evening of the same day, nakakain na siya because he was the guest speaker in the banquet at Restaurant Ingles in Madrid, which is nakilala niya si Juan Luna at si Felix Resurrección Hidalgo na mga sikat na mga pangalan sa kasaysayan ng Pilipinas. Si Juan Luna na later on ay kikilalanin o hahangaan dahil sa kanyang pagkapanalo sa isang art competition sa Europe na Spolarium. At si Felix Resurrección Hidalgo na isa ding artist na gumawa ng Las Bejerones Cristianas e Fustas al Populacho. Hindi ko nababasahin yan, masyado nang mahaba. On November 20 hanggang 22 ng 1884, in the city of Madrid, exploded a bloody riots by students of the Central University. Rizal and other Filipino students participated there together with other races like Cubans, Mexicans, Peruvians from Peru, and Spanish students in the tumultus or kaguluhan. The tumult means kaguluhan. The student demonstration were caused by the address of Dr. Miguel Moraita, which is famous in the Philippines, at may Moraita Street nga ngayon sa kasalukuyan. November 20, 1884, he proclaimed that the opening ceremonies of the academic year, the freedom of science and the teacher. So, ito siya. Dito nag-inspire si Rizal sa Europe kasi malayang nakakapagprotesta at malayang nakakapag-criticize sa mga tao dito sa kanilang gobyerno. Kaya dadalhin niya to sa Pilipinas later on. Ayan. Sa Universidad Central de Madrid, the professor supported the students. Natutuwa si Rizal because very often ng mga tao doon, very liberated. There are bloody fights raged in the university. The rector took the sides of the students and got replaced by Dr. Crius. And etc. So, di na natin to iisa-isahin. Later on, natapos ni Rizal ang kanyang pag-aaral. Noong June 21, 1884, he was conferred the degree. Nagkaroon siya ng lisensya sa pagmemedisina o pagiging doktor. At ito'y ginawad sa kanya ng Universidad Central de Madrid. The next academic year, school year 1884 hanggang 1885, he passed all subjects leading to the degree of Doctor of Medicine. He didn't receive, but there's quite problem. He didn't receive his doctor's diploma. Why? He did not present thesis required for graduation. Pangalawa, nor paid the corresponding fees. Kinulang siya ng pera. Pero later on, makukuha din niya to. Ito ang kanyang mga grado habang siya nag-aaral sa Universidad Central de Madrid. Summarize na lang natin dahil napakahaba pa.
taong-tao, hindi laging excellent, no? Hindi laging in good condition at hindi laging mataas ang grado. Which is, somehow, sure ako nakaka-relate tayong lahat. So, Rizal was not always at his best. Okay lang yon dahil tao lang naman, human limitation. Natapos din niya ang Philosophy of Letters. Nakakuha siya ng licentiate in Philosophy of Letters. During that time, may licentiate yan, which qualifies him being a professor of humanities. Natapos din niya ang full-fledged physician. Qualified siya mag-practice ng medicine. But he did not bother to secure the postgraduate studies of Doctor of Medicine pa. Naglakbay siya mula Paris to Berlin. Ang Berlin ay bahagi ng Germany, 1885 to 1887. He chose to specialize in ophthalmology because he wanted to cure his mother's eyes. He continued his travel and observation in Europe life as stated and tasked by Tapasiano. He continued to observe customs, government, and laws sa mga lugar ng Paris, Heidelberg, Leipzig, at Berlin. At the age of 24, he went to Paris to acquire more knowledge in ophthalmology. He visited Barcelona to visit Maximo Viola, a medical student in Europe, which is from Bulacan. Pilipino po yan, and magiging matalik na kaibigan ni Pepe. Bumalik din siya ng Barcelona to visit Senyor Eusebio Corominas, editor ng newspaper ng La Publicidad. Hindi ko na iisa-isahin ha. Tumira siya sa Paris, work as assistant under Dr. Louis de Wecker, isang sa mga sikat na ophthalmologist during that time sa France. Outside work, binibisita niya si Pardo de Tavera, na isang babae. Siya ang leading French ophthalmologist during 19th century sa France, si Dr. Louis de Wecker. Nag-apprenticeship si Rizal dito o nag-aaral siya ng first-hand knowledge from this doctor. At pag may mga oras, pinipinta sila nila Luna at ginagaya nila yung mga sikat na mga painting na yan. No? Nagiging literal siyang modelo ni Juan Luna. Isa sa mga ginaya nila ay ang The Death of Cleopatra. He posed as an Egyptian priest. Pati ang blood compact na ito, ginagaya sila ni Luna bilang modelo. Si Rizal ay isa ring musician. He confessed that he's not good singer, but he plays flute. No? Nakarating din po siya ng Strasbourg. Ayan, noong February 1, 1886. Nakarating siya ng Heidelberg, mga bahagi ito ng Germany. At naging member siya ng Chess Players Club noong February 3, 1886. Mahilig din po mag-chess si Rizal bukod sa fencing at sa shooting. Nag-aral siya sa Germany, sa University Eye Hospital under the supervision of Dr. Otto Becker and attended lectures by Dr. Becker and Wilhelm Quinn. At tuwing weekends, namamasyal siya. At nakita daw niya ang mga lugar na ito sa Germany. At dito niya naisulat ang kanyang tulang, Flowers of Heidelberg, na mas pagtutuunan natin ng pansin sa final period as one of Rizal's works or literary writings. Marami siyang na-meet na tao. Na-meet daw niya noong June 25 noong 1886 si Pastor Ulmer at Wilhelm. At naging kaibigan niya si Professor Ferdinand Blumentritt, na isang Austrian professor na nag-aaral ng Philippine language. Na magiging kaibigan ni Rizal kapalitan ng liham sa mga susunod na panahon. Ito po ang colorized at computer-generated image ni Ferdinand Blumentritt, na director ng Ateneo of Lemeritz sa Austria, mula sa bansang Austria. Isa siyang Austrian ethnologist, and his interest in Philippine language makes the connection between him and Jose Rizal. Nagpapadala si Rizal ng mga libro, nanghihiraman sila ng libro kay Blumentritt, etc. and etc. So kahit saan mapunta si Rizal, hindi niya kinakalimutan ang pagkakataong makapag-aral at matuto.
Tumira siya sa Leipzig because of the cost of living is cheapest there in most parts of Germany. Translate din niya ang sikat na sealers William Tell from German to Tagalog na naglalaman ng mga kwento ng Swiss independence na mga inspirasyon niya sa kanyang mga sulatin at gusto niyang mabasa rin ng kapwa mga Pilipino. This is Leipzig, Germany. Na-meet niya dito si Dr. Adolf B. Meyer, Director of Anthropological and Ethnological Museum noong October 29, 1886. At noong November 1, 1886, he reached Berlin by train. Nakarating si Rizal ng Berlin sa Germany. At dito na-meet niya ang author ng isa sa mga binabasa lang niya nung nasa Pilipinas na si Dr. Fyodor Hagor, celebrated German scientist and traveler, the author of the famous Travels in the Philippines. And Rizal learned a lot from this professor. Namit din niya ang iba't ibang mga intellectual giants sa Germany during that time, such as Dr. Rudolf Virchow, a famous German anthropologist, Dr. Hans Virchow, professor of descriptive anatomy, Dr. Wilhelm Gauss, noted German geographer, and Dr. Karl Ernest Schwieger, a famous German ophthalmologist. Rizal worked in his clinic from 1830 to 1905. Pero hindi rin nagtagal si Rizal dyan. Pabisi-bisita lang. No? Pero hindi siya stay-in. Upon the recommendation of Dr. Hagor and Dr. Meyer, Rizal became a member of this organization. May talaga siya mag-org. Anthropological Society, Ethnological Society, and Geographical Society of Berlin in Germany. Upon the recommendation of Dr. Hagor and Dr. Meyer, his membership in these scientific societies proved that his scientific knowledge was recognized by Europe scientists. He, Rizal, was the first Asian to be accorded such honors of these big intellectual giants in Germany. Marami pa siyang sinulat ng mga papel at sinamahang mga organisasyon. Subalit kinailangan na ni Rizal na umalis ng Berlin. Bakit? To gain further knowledge of ophthalmology, to further his studies of sciences and languages, staying pala to observe the economic and political condition of, staying to, why Rizal living in Germany, ba't siya namuhay? Number 4, to associate the famous German scientists and scholars. In short, matagal si Rizal sa Germany. At ang sinusulat niyang Noli Me Tangere mula Spain, France, ay matatapos niya na. Mostly of the bahagi o the parts of Noli Me Tangere were written in Germany at dito niya ililimbag sa Germany ang kanyang unang nobela. He lived frugally, attended seminars, exercised daily and practiced German, French, and Italian languages. Sumusulat siya sa kanyang kapatid na si Trinidad. Sumusulat siya kay Trinidad, a German woman in serious, diligent, educated, and friendly. They are not particular about beautiful dresses, expensive jewelry. In short, he described German women while he was in Germany. It is one of the most important accounts of Rizal in Germany. Nagpasko siya sa Germany. At alam nyo ba na during the winter of the Christmas of 1886 in Berlin, Germany, talagang nakaranas daw ng matinding paghihirap at kalungkutan si Rizal. Kasi sobrang lakas daw ng winter, wala na daw siyang pera, hindi daw siya makalabas ng bahay. Rizal lived in poverty for his flat broke during the Christmas of 1886. He already pawned his Saturnina's ring na isang lana daw niya ang diamond ring na bigay sa kanya ni Saturnina, na kanyang nakakatandang kapatid. He only have 1 meal a day and his clothes are old and threadbare. He feared catching tuberculosis. Muntik na daw siyang magka-tuberculosis pero hindi naman nangyari. At natapos niya, muntik na nga hindi matapos ang Noli Me Tangere. Buti na isang laang singsing at napagpatuloy niya ang kanyang buhay. No, nadadilig kasi ang pagpapadala ni Pasiano dahil sa paghihirap na kinaranasan ng mga tenants mula sa mga dumanakanong lupa sa Kalamba. Ayan. Inspirasyon niya, ng mga yan, no. Sabi ko na yan sa inyo kanina. Wag na yan.
Ito yung timeline, ito yung mahalaga. Timeline of Noli Me Tangere, end of 1884, simulan niya itong isulat hanggang mag-Paris, Pransya, hanggang mag-Berlin siya, etc. Almost itapon na daw niya ito sa sunugan o sa apuyan dahil hindi niya nakaya o kaya naman ay baka hindi daw niya matapos. May mga pagkakataong nag-aalangan siya at nagugulumihanan. Pero nung before ng Christmas ng 1887, ang kanyang kaibigan o tinuturing na matalik na kaibigan na si Maximo Viola, nakatagpuan ito at pinahiram siya ng pera. Tinapos na lamang niya ito noong 1887. Actually, dinilit niya ang ilang mga bahagi ni Elias at Salome. Mapag-aaralan naman natin yan sa finals. At sure ako na pag-aralan nyo na yun nung junior high school kayo sa Filipino subject. Pinrint ang Noli Me Tangere noong February 21, 1887 sa pagpapahiram ng pera ni Maximo Viola na nagkakahalagang 300 pesos to print 2,000 copies at ito ipapadala sa Pilipinas. Actually, pinagsususpetsahan na si Rizal ay isang French spy during that time. Ayan. Una niyang binigyan ng kopya si Viola ng kanyang mga sulatin, lalo na ang Noli Me Tangere. Dahil hindi daw nakapag-produce agad si Rizal ng passport, Rizal offered an apology and inquired why he was to be deported and didn't commit a crime. His frequent visits to village seemed suspicious dahil pag-alaga nga siya, pero suspicion siya ng mga tao at hindi daw siya taga doon. Tumira siya sa France, etc. Rizal, na fluent sa Germany, explained he is an ethnologist and thus visit is required to observe the customs and life of the people. The police, impressed, satisfied, and allowed him to stay freely in Germany and France. Naiprint na ang Noli Me Tangere. Noong March 21, 1887, Noli Me Tangere came off the press and people received first copy. Sino ang mga unang niyang binigyan ng unang kopya ng Noli Me Tangere? Si Fernando Blumentritt na kanyang kaibigan, si Dr. Antonio Maria Hidor na kanyang mentor, ang kanyang mga kasamahan sa organisasyon na Kapwa Propagandista at Ilustrado sa Europa, si Graciano Lopez Haina, si Mariano Ponce, at si Felix Resurrection Hidalgo. Ito sila. Rizal about the Noli. Sinabihan niya si Professor Ferdinand Blumentritt na ang nobela ay naglalaman ng history ng Pilipinas ng last 10 years, bagamat ito'y isang fiction o hindi totoo. Sumasalamin lang sa 10 taong kasaysayan ng Pilipinas mula sa panahong ito, no, 10 years ago. March 29, 1887, Rizal gave us a token of galley proofs as the pen used in writing the novel. Yan ang kanyang binigyan niyan si Maximo Viola ng token bilang pagpapahiram sa kanyang 300 pesos. Sa totoo lang, kung hindi siya pinahiram ng pera ni Maximo Viola, baka hindi na ilimbag ang Noli, which is a vital factor, baka hindi nabasa ng mga Pilipino sa Pilipinas ang Noli Me Tangere. At later on, baka hindi nagawa ang El Filibusterismo. The Noli Me Tangere is a Latin term which means touch me not. He told Felix Resurrection Hidalgo that it's from the Gospel of Luke. Pero sa totoo lang, kung titignan natin ang Bible, ito'y galing sa John 20, verse 13 to 18. Ito ay dinededicate daw ni Rizal ang Noli Me Tangere sa ating bayan o sa ating fatherland. Naglakbay pa sa ibang bahagi ng Europa si Rizal kasama si Maximo Viola. Maraming issue sa internet, sinasabi, ano daw, BL, ganyan. Kasi close sila ni Maximo Viola. No? Ang sunod na plano ni Rizal ay umuwi na ng Kalamba. Subalit bago siya umuwi ng Kalamba, ito ang tatawaging Rizal's first homecoming. Gala-gala muna siya sa ilang bahagi ng Europa bago umuwi patungong Kalamba. Napadala niya na ang mga kopya ng Lolo Metangre sa Pilipinas. Ha? Bakit siya uuwi? Miss na miss na daw niya ang kanyang pamilya. Plus, miss na miss na daw niya si Leonor Rivera. Plus, gusto niyang makita ang reaksyon ng mga Pilipino sa kanyang unang sinulat na nobela na Noli Me Tangere. Now, summarize na lang natin ha. Naglakbay siya mula Berlin to Germany, to Dresden, Germany, to Lemeritz. Marami siyang tinirahan dyan, etc. Marami siyang nakilala. Nakarating siya ng Prague. Hindi ko nababasahin na. Basahin nyo na lang ha.
Marami siyang binisita ng mga historical places at interesting places sa iba't ibang panig ng Europa na hindi ko na iisa-isahin pa. Ayan. Ang Prague ay matatagpuan sa Czech Republic. Nakarating siya ng Vienna, Austria, ang bansang pinagmulan ni Dr. Ferdinand Blumentritt. Nakarating siya ng Linz to Rainfall. Nakarating siya ng Switzerland, going to Germany. Natuwa daw siya sa mga Biskedals. After sa Germany, nagpunta siya sa ibang mga bahagi pa ng Europa. Tinawag daw niya ang Rheinfell na bahagi ng the most beautiful water in Europe. Nakarating siya ng Stuttgart, and etc. Ito yung timeline at geographical travel map. Ayan, nakarating siya ng mga lugar na yan. Dora Yarn. Sorry. Noong June 19, birthday ni Rizal. Rizal treat Viola for his 26th birthday. Noong June 23, 1887, Rizal and Viola parted ways dahil babalik na si Rizal sa Pilipinas. As may nakita daw mga igurot si Rizal sa Madrid noong 1887 na hindi daw niya nagustuhan dahil pinagkakatuwaan, parang sa circus. From Italy, from Geneva, pumunta siya ng Turin, Milan, Venice, Florence, mga bahagi ng Italy. At nakatapak daw si Rizal ng Geneva, Switzerland, Turin, Italy, Milan, Italy, Venice, Florence, hanggang makarating siya ng St. Peter's Church at St. Peter's Square na bahagi ngayon ng Vatican City. Pagod na daw si Rizal noon. Gala ka ba naman ng gala eh. And etc. Sumulat na daw siya sa kanyang magulang na siya ay babalik na ng Pilipinas. Okay. Ayan, di pa po tayo tapos. Ayan. May konting-konti pa. Pagpapatuloy po natin. Wait lang po. I-share ko lang yung isang PowerPoint. O, di ba? Ang dami nangyari kay Rizal. Wait lang guys ha. Babalik na si Rizal sa Pilipinas. Ito ang tatawaging Rizal's first homecoming. First, dahil 2 beses siya nag-Europa, ang hindi alam ng karamihan, at 2 beses din siyang bumalik ng Pilipinas. Wait lang guys. Lang guys ha, hinahanap ko yung PowerPoint. Hindi ko makita. Ayun, nakita ko na. Summarize na lang natin ha. Alright, so I'm now sharing again my screen. So, bumalik na po si Rizal sa Pilipinas. Ito ang tinawag na Rizal's first homecoming noong 1887 hanggang 1888. 6 na buwan lang ang tinagal niya sa Pilipinas. Nung una, ayaw pauwiin si Rizal. Tutol, sina Pasiano, si Silvestro Ubaldo, si Jose Hermcecilio o si Chenggoy na kanyang kaibigan at ang iba pa niyang mga kaibigan mula sa Ateneo Municipal, ayaw. Bakit? Dahil baka may mangyaring hindi daw maganda kay Rizal dahil naipadala niya na ang Noli at nabasa na to ng iba. Nabasa na to ng iba pero
Hindi pa gano'n ka ano 'no, hindi pa gano'n kabantog ang kanyang binasa, hindi pa alam ng iba ang nilalaman. So, hindi naman gano'n kapusok talaga ang Noli, pero may mga laman 'pag inintindi mo 'no, parang may mga patama. Gusto na rin talagang bumalik ni Rizal ng Pilipinas, bakit? Ito yung mga rason. Una, to operate on his mother's eyes. Pangalawa, to service people who had long been oppressed by the Spanish tyrants. Pangatlo, to find out for himself how the Noli and other writings were affecting Filipinos and Spaniards in the Philippines. And pang-apat, to inquire, bakit hindi na sumusulat si Leonor Rivera? No? Ano na nangyari sa kanyang iniirog, sa kanyang ka-engage? Sabi ni Fernando Blumentritt noong June 19, 1887, na birthday din ni Rizal, na wag na muna siyang bumalik. Pero ayaw magpatinag ni Pepe. Ayan, summarize na lang natin. Sumulat na siya noong June 29, 1887 sa kanyang ama na si Don Francisco na siya babalik na ng Pilipinas. Sumakay siya ng tren, ng mga barko, Rome to Marseille, France, going to Manila. He transferred noong July 13, 1887 ng steamer na Haiphong to Manila. Noong August 2, 1887, dumaan ang Haiphong sa Saigon o sa Ho Chi Minh City na parte ngayon ng Vietnam. Nakarating siya sa Maynila noong August 5, 1887. Nakarating siya ng Calamba noong August 8, 1887. Sinimulan niya ng operahan ang kanyang ina na lumalabo ang paningin dahil sa katarata. Pero hindi pa daw ripe o hinog ang katarata. Kaya hindi pa tuluyang napagaling ni Rizal ang kanyang ina. So, pero sinimulan niya na 'tong gamutin. Si Rizal ay nagkaroon ng nickname na Dr. Uliman habang siya ay nasa Calamba, nung kauuwi lang niya galing Europa, dahil nanggagamot siya ng mga tao at mababang halaga lang ang sinisingil niya. Bukod doon, nagtayo siya ng gymnasium for young people. Ni-introduce niya ang mga sports na gymnastics mula Europa, fencing at shooting dahil ayaw niya sa mga ipinamana ng mga Espanyol na mga hobby o gawain tulad ng sabong at ng sugal. Sinubukan ni Rizal na pumunta ng Dagupan sa Pangasinan to see Leonor Rivera but his parents forbade it. Maraming ginagawa si Rizal noon sa community nila. Isa siyang community person at civic worker at nagka-translate pa rin siya ng mga tula habang siya ay nasa Calamba nung siya kauuwi pa lamang galing Europa. Anong mga nangyari? No, ito na. Nabalitaan ng current Governor General na si Emilio Terrero ang mga nakabalik na pala si Rizal at siya ang sumulat ng napapamalitang Noli Me Tangere. 3 taon lamang naging Governor General ng Maynila, si Governor General Emilio Terrero. Mabait kasi itong Governor General na ito. Mamaya malalaman niyo ba't siya mabait at later on papalitan siya. May nagbulong sa Governor General na medyo subversibo, hindi daw maganda ang laman ng Noli, kaya naintriga ang Governor General. Pinatawag niya si Jose Rizal. Ano daw ang nilalaman ng Noli? Sabi ni Rizal, wala daw subversibong nilalaman o walang mapusok na laman ng Noli. Nagsasabi lang daw siya ng katotohanan. Medyo matapang-tapang na si Rizal. Nasatisfied naman daw si Governor General Terrero, pero na-curious siya, nanghingi siya ng kopya. Nung una, hindi nakapagbigay si Pepe agad ng kopya dahil wala na siyang kopya na ipamahagi na daw niya sa lahat. At napadala niya na si Pilipinas habang nasa Europa pa siya. Nakatanggap ng kopya ang kanyang mga former professors sa Ateneo, tulad ni Father Francisco de Paula Sanchez, Father Jose Beck, and Father Federico Paura. Binalaan nila si Pepe. Di ba, favorite nila si Rizal sa Ateneo? The champion of Jesuits. Sabi nila, everything in it was the truth. Tama siya, but you may lose your head for it. What happened next? Rizal got a copy from a friend and gave it to Governor General Terrero. Binasa later on ng Governor General ang Noli. Totoo lang, medyo mabait si Governor General Terrero, liberal-minded just like Rizal. Nagbigay pa nga ng bodyguard ito kay Rizal na nagngangalang Don Jose Tabiel de Andrade na isang Spanish lieutenant. Samang-sama to ni Rizal. Kung
Okay lang sa mga Jesuits na pare ang naisulat ni Rizal pero binalaan lang si Pepe. Ano ngayon ang naging reaksyon ng mga naging teacher na praile ni Jose Rizal mula sa UST, mula sa Dominican Order? Sabi, no, ni Pedro Payo, Archbishop of Manila, sent of copy to Father Rector Gregorio Echeverria of UST. Naggawa sila ng komite na susuri sa nilalaman ng Noli Me Tangere. No, ganun talaga ginawa nila. Nagkaroon sila ng verdict na ang Noli Me Tangere ay heretical, impious, and scandalous in the religious order, and anti-patriotic, submersive of public order, injurious to the government of Spain, and its function in the Philippines island in political order. Ayun, so hindi maganda nga yung reaction ng mga paring Dominikano. At nirekomenda nila sa Governor General na isensor o wag hayaang maipakalat at maiproduce ang Noli Me Tangere sa mga tao. So meron nung sangayang gobyerno na Permanent Commission of Censorship, talagang may ganun silang sangaya. At ayaw na nila ng importation, reproduction, and circulation of the Pernius book of in these islands. It is absolutely prohibited. Ano naging implikasyon nito? Epekto kina Pepe. Siyempre, kinabahan ng grupo nila Pepe, ng mga kaibigan niya, natutuwa naman ng mga kalaban. Binan ito, etc. At bawal nang magbasa ng Noli Me Tangere. Pag nalamang nagbabasa ka kahit secretly, ikukulong ka. Ito yung mga attackers of Noli, hindi ko na po iisa-isahin, mga pari yan mula sa UST. Ito yung mga, napapakalat pa sila ng mga polyetos o pamphlets na naglalaman na ito, na bakit nyo to dapat basahin, anong meron dito, ganyan. Ayan yung mga laman, basahin nyo na lang. Ito yung mga attackers of Noli, pati yung ibang matatas na opisyal sa gobyerno na nagsasabuatan na rin at nag-influensyahan sa isa't isa. Ito naman ang mga defenders of Noli, ang mga kaibigan ni Jose Rizal. Hindi ko na po ito iisa-isahin. Alam nyo ba na nagmahal ang bawat halaga ng kopya ng Noli? Dahil, syempre, mas na-intriga ang mga tao. Ano yun? Bakit pinagbabawal ang pagsulat ng Noli? Yung mga hindi pa nakakabasa, lalo silang na-intriga, kaya nagmahal ang presyo. Tumaas ang demand, kahit kaunti ang supply. Kaya from 5 pesos, naging 50 pesos ang isang kopya. Mahal na yan during that time, ha? Etc. Nung nasa Pilipinas si Rizal, marami daw siyang ikinalungkot na bagay. Una, namatay ang kanyang kapatid na sa Olympia dahil sa panganganak. Pangalawa, pinagsuspensyahan siyang German spy dahil galing siya ng Germany. Anong rason? Ba't napabalik si Rizal sa Europa? Tandaan nyo to, mahalaga to. Nagkaroon ng Calamba Agrarian Trouble. So, si Governor General Terrero, nabasa niya na ang Noli, gusto niyang imbestigahan ang mga prior estates dahil nabasa nga niya yung mga sinulat ni Rizal na ganoon ang kwento. Ayan. May mga issue kasi dun sa Noli Me Tangere, kay Crisostomo Ibarra tungkol sa land taxes at tenant relation na pwedeng nangyayari sa tunay na buhay. Nagpa-imbestiga siya. Tapos, ang mga taga-Kalamba naman, ang mga tenants o mga nangangamuhan sa Dominikanong lupa, hiningi ang tulong ni Rizal na mag-imbestiga. Hiningi ng mga taga-Kalamba. Si Rizal naman na matapak-tapang na at hindi matanggihan ng kanyang mga kababayan at gusto din niya magkaroon ng malawakang reforma o pagbabago sa kanilang bayan, pumayag siya. Nag-imbestiga siya. Investigador yarn. Nag-gather siya ng facts, nag-list siya ng grievances o hinaing ng mga tao against the hacienda management sa Dominikanong lupa. At ito ang naging mga findings ni Rizal. Una, the hacienda of the Dominican Order comprises not only lands around the Calamba, but also the town of Calamba. The profits o yung kita ng mga Dominicanong Order continually increase because of the arbitrary increase of the rentals paid by the tenants. And the hacienda owner never contributed a single centavo. Di ba? Parang flood control project lang. For the celebration of the town fiesta, for the education of the children, and for the improvement of agriculture. So, puro negative ito, no? The tenants who had spent much labor in clearing the lands were disposed of said lands for filmsy reasons. Tinanggal palalo yung mga tenant. And also, high rates of interest were charged the tenants for delayed payment of rentals, and when the rentals could not be paid,
The Hacienda management confiscated their carabaos, tools, and homes. Oh, grabe, no? So, injustices ang nangyayari. No? So, ang nangyari, sa ginawa ni Rizal na pag-expose, para siyang sinaunang whistleblower. Pinaghanap siya ngayon ng gobyerno at ng mga praile. Although mabait si Governor General, ayan, talagang sinususulan siya ng mga taga-simbahan. Mabait-bait talaga si Governor General Terrero. Bakit? Ang dapat ipapataw lang niya, deportation. Ayan, but the latter refused because there was no valid charge against si Rizal. So, hindi naman tuluyang nakasuhan si Rizal dahil wala daw matibay na ebidensya na may ginawa siyang mali. Sinabi lang daw niya ang katotohanan. Kaya nagalit yung mga praile at mga tao din kay Governor General Terrero kasi mabait at medyo makatao si Governor General Terrero. At later on, papalitan to ng mas malupit na Governor General. Natatakot na ang mga kapamilya ni Rizal dahil sa mga threat sa buhay, dahil pati ang kanyang kapamilya na mga merkado, syempre tenants din sila sa Dominicanong lupa, magiging target din sila. So, pinababalik na nila si Rizal sa Europa dahil okay lang daw sila, pamilya ni Rizal, mag-suffer, etc. Wag lang daw si Pepe dahil may mahalagang papel daw siyang gagampanan, pinababalik na siya sa Europa. Even Governor General Terrero summoned and advised Rizal to leave the Philippines immediately. Kasi para walang gulo. Ayan. What are the reasons of Rizal's leave? Number one, his presence in Calamba was jeopardizing the safety and happiness of his family and friends. Number two, he could fight better his enemies. Kapag nasa Europa daw siya, nasa malayo, mas malalabanan daw niya ng malaya ang kanyang mga kalaban. 6 na buwan lang siyang nagstay sa Calamba. Then, alam nyo ba, nasa ibang daan naman dumaan si Pepe. Kung nakaraan, sa ibang ruta naman siya dumaan ngayon sa kabila para hindi siya abangan o mahanap. Papunta naman siya sa kanan, nung nakaraan pa kaliwa. Noong 1888, dumaan siya ng Hong Kong at Macau. Umalis daw si Pepe, babalik ng Europa, 27 years old, practicing physician, a frustrated reformer at delusion dreamer. Hindi daw niya nagawa yung nais niyang gawin. Parang ano siya, sad and not contented. Frustrated din siya. Noong February 3, 1884, sumakay siya ng steamer na Sapiro. May sakit-sakit daw si Rizal nito, hindi maganda ang kanyang pakiramdam. He left Manila and went to Hong Kong. At dumaan daw ang Hong Kong sa Amoy, China. Hong Kong naman ay part pa rin naman ng China. Hindi ko na ito masyado babasahin. Malakas daw ang ulan. At marumi daw ang Hong Kong. Ay, ang Amoy. Sumulat siya kay Fernando Blumentritt, etc. May na-meet siya mga Pilipino sa Hong Kong. Ayan, sikat yung mga yan. At may sumusunod daw sa kanya sa Hong Kong si Jose Sainz de Veranda. Ito daw ay former secretary ni Governor General Terrero. Pero sumusunod lang naman na wala daw masamang ginawa sa kanya. Nakarating naman siya ng Macau noong 1888. Ito yung mga sinakyan niya, na-meet niya. Anong mga ginawa niya? Bumisita daw siya sa mga teatro, sayang naman ng pagkakataon. Casino, cathedral, churches, pagodas, botanical garden and bazaar sa Macau. At noong mga panahong ito colony sila ng Portugal. Nakita daw niya yung famous Grotto of Camoens, Portugal's national poet. Nasaksihan din daw siya mga prosesyon ng Catholic sa Macau. Nakaranas din siya ng Chinese New Year sa Macau. Nakanood daw siya ng Chinese theater. Marami daw siyang mga Chinese dramatic art na na-observe dito, etc. Umalis siya ng Hong Kong, lumakarating siya ng Japan. Ito, last part na to, ha. Noong 1899, nasa Japan siya, at na-fell in love daw siya kay Seiko Usui, na may pangalan ding Osei-san. Kaso hindi sila nagkatuluyan because he needs to sacrifice for his people redemption. Dumating si Rizal ng Tokyo noong February 28, 1888. Dumating siya ng Tokyo. Mas mahal daw sa Tokyo kaysa sa Paris. At inalok siyang magtrabaho sa Spanish legation sa Japan pero tinanggihan din niya. Nung first day daw, hindi siya marunong mag-Japanese. Akala daw ng mga Hapon, siya ay Europeanized Japanese. Sa itsura niya. Kasi nga, di ba, mixed race naman si Rizal. Nag-aral siya ng Japanese, etc. In-explore niya ang Japan.
marami daw siyang nagustuhang art at gallery at mga historical places sa Japan. Hindi ko na po yan iisa-isahin. Nakikinig din siya ng mga Filipino musician sa Tokyo. Anong mga impresyon ni Rizal sa Japan? Ang tingin ko mag-a-agree kayo. Natutuwa daw si Rizal sa ganda ng Japan, sa kalinisan ng Japan at sa politeness of people, at ang ganda daw ng mga Japanese women, sabi ni Rizal. Konti lang din daw ang magnanakaw o mandurukot sa Japan. Wala daw mga pulube o rarely seen ng mga pulube. Just like, unlike Manila. Hindi daw nagustuhan ni Rizal yung rickshaw o yung pag-transport ng mga tao na hinihila. Siguro naawa siya doon sa tao. At nakilala niya si Osei-san, ayan, o nagngangalang Seiko Usui, na nakatira sa kanyang mga magulang. So, natuwa siya kay Seiko Usui o kay Osei-san dahil matalino daw ito. Nagsasalita daw ng English at French. At sinamahan daw si Rizal bilang interpreter sa paglalakbay niya sa Tokyo at sa ibang bahagi ng Japan. Sinamahan niya to sa mga art gallery, Imperial Library, university at mga botanical garden at city parks. Anong qualities daw ni Seiko Usui ang nagustuhan ni Pepe? Maganda, charming, may modesty at intelligence. Minahal daw to ni Rizal, ayon sa kanyang diary. Ano naman daw si Rizal sa mata ni Seiko Usui? Man of gallantry, dignity, courtesy, at may versatile talent. Yan, nagkagustuhan sila. Nag-aaral din daw si Rizal ng Nihongo o Nihongo. Nag-i-interpret daw si Seiko Usui ng mga kabuki plays kay Rizal. Almost tempted daw si Rizal na mag-settle sa Japan, subalit meron daw siyang job na kailangan tapusin, kaya hindi rin sila nagtagal. Later on, nagpakasal si Seiko Usui sa ibang lalaki. Tapusin lang natin, wait lang. Next, nasa kabilang PowerPoint, tapusin lang natin guys. Medyo mahaba itong topic na to. Ayan, sharing na ang PowerPoint ko. Ayan, sana tayo. Hindi nagtagal si Rizal sa Japan at nagpaalam na siya sa Japan. Nagtagal lang si Rizal ng 45 days sa Japan. Noong April 13, 1888, sumakay siya ng English steamer na Belgic. With a heavy heart, umalis na siya ng Japan. At later on, si Seiko Usui ay tinalikuran niya. Talagang para sa bayan, tinalikuran ni Rizal ang kanyang personal happiness. Pinakasalan ni Seiko Usui si Alfred Charlton na isang chemistry teacher at later on nagkaanak na nagngangalang Yuriko. Si Rizal ay pumunta na ng USA. Noon, kinross niya ang Pacific Ocean at nakarating siya ng USA. Noong April 28, 1888, nakarating siya ng San Francisco sa kayang barko, steamer na nagngangalang Belgic. Noong May 4, 1888, nanuluyan siya sa Palace Hotel. Umalis siya ng Francisco, sumakay ng ferry boat pamuntang Oakland. Ito yung timeline. After Oakland, pumunta si Rizal ng California, nagpunta ng Nevada, nagpunta ng Utah, nagpunta ng Colorado, Nebraska, Illinois, Canada, nagpunta ng New York. Ito yung lumang Times Square. Noong May 13, 1888, nakarating ng New York si Rizal na tinawag niyang Big Town. Noong May 16, 1888, umalis siya ng New York, sakay ng steamer na City of Rome, at anong naging impresyon ni Rizal sa Amerika? Sabi niya, number 1, the material progress of the country has shown in the great cities, huge farms, flourishing industries, and busy factories. Number 2, the drive and energy of the American people is great. And number 3, meron daw natural beauty ang Amerika. Pang-apat, meron daw high standard of living ang Amerika. Hanggang ngayon naman. And ikalima, the opportunities for better life offered for poor immigrants. Medyo accommodating ang Amerika sa mga immigrants before. Ngayon, medyo nagbago na because of Donald Trump. So, may mga bad impression din si Rizal sa Amerika. Sabi niya, they do not have true civil liberty. And in some states, the Negroes cannot marry a white woman nor a white man a negress. So, may racial equality na na-observe mismo ng ating pambansang bayani na tinuturing
Meron daw hatred ang mga Amerikano sa mga Chinese at sa mga Asians. Akala nga nila Japanese daw si Rizal eh. Sabi ni Rizal, it is the land far excellence of freedom but only for the whites. Then later nagpunta na si Rizal ng Europe going to London. Hanggang dyan lang po muna ang lesson natin. Medyo mahaba-haba itong topic na to. Na-upload ko na naman po yung mga PowerPoint sa Google Classroom. Kaya pakibasa na lang po at panoorin po ang music video. Ay, ang video lesson na ito. That's all. Thank you so much.